Hello po, test mic 1, 2. Magla-live na naman po tayo. Hello po sa inyo, welcome. Katatapos ko lang mananghalian, linggong-linggo, good mood ako ngayong araw na to. Pero pagbukas ko ng YouTube at pagtingin ko ng channel ko, may na-receive na naman tayong mga bagong comments. So, ito na yata yung oras eh. Pangalawa kong beses ko na itong ginawa. Answering comments live. Titignan natin ang mga opinion at kuro-kuro ng mga taong nagli-leave ng comments sa videong Fake Preachers Exposed. May part 1 na yan, na-upload ko na. Live yun. Dun, pumunta kayo sa section ng live videos. Pag tinignan nyo yung channel ko, nandun yun, yung part 1. So, part 2 na to. Tignan natin. Ito lang, mensahe ko lang sa mga nagko-comment at nasabi ko naman to sa iba pang mga videos na uh, I really mean it when I ask people to leave a comment sa kahit anong videos na ginagawa ko or ina-upload ko at sa lahat ng social media platforms ko. I really mean it. I enjoy reading comments. I enjoy interacting with people. Pero tandaan ninyo, ang pinapasok ninyo ay channel ko. 'Di ba? Channel ko 'to. Kung babastusin nyo lang ako sa comments ninyo, it's my right. Karapatan ko namang alisin kayo, 'di ba? Channel ko 'to eh, tapos kung ano-ano yung pinagsasasabi nyo, tapos aasarin nyo ako. Eh, sinong nasa katinoan ang, 'di ba, ang mag-iiwan ng dumi sa kanyang bahay? Kumbaga, nakakita ako ng tae sa loob ng bakuran ko. Alangan namang pabayaan ko dyan eh, ang baho mo. Comment ka ng comment. Ito sa lahat ng mga bashers ha. Ito lang, kung paano ang tingin ko sa inyo. Kasi ang tingin ko sa mga bashers, mostly sa MCGI eh. Ang tatanga nyo. Mga bulag na tanga. Mga bulag na tanga. Yan ang nakikita ko. Kahit kayo tumingin sa mga comments ng mga yan, puro dami accounts ang gamit, walang laman yung YouTube account, tas ang lalakas ng loob mang asar. Tingnan mo ang videong kinokomenta nila ay yung Fake Preachers Exposed. Ang target dito ay yung mga preachers, leader. Ni hindi sila nanood ng video, ito pa, ni hindi sila nanood ng video, tas comment ng comment, yun yung una. hindi ako nang aapi ng kapwa. Ito, sinasabi ko yung ebidensya kung bakit ko sinasabing tanga sila. Tingnan mo, ang unang ebidensya preachers ang topic ng video. Tapos, sila yung react ng react. Leader ba kayo? Kayo ba yung leader? Nabanggit ba kayo sa video? Mga buwisit kayong mag-comment? Tas ang gamit nyo, mga dummy accounts na walang picture ni walang laman? Diba? At speaking of yung video talaga, hindi nga pinanood yung video. Ito yung pangalawang katangahan nila. Hindi nyo pinanood yung video, tas comment ka ng comment. O, anong tingin ko sa'yo? Anong tingin ko ngayon sa'yo? Papansin. Ano pa? Panatiko. Diba? Nagtataka naman ako, ang target dito, fake preachers. Madami sila, exposed, ina-expose natin. Ayun no, kulang pa nga yung mga photo dyan sa thumbnail eh. Nakita lang nila yung idol nila, yung dinodyos nilang leader na tao sa religion nila, nandun sa photo. Sila na yung nag-react. Kulang pa nga yan eh, kasi lahat ng preachers ang sinasabi ko dito sa video na to eh. So anyway, yun lang ang message ko sa mga bashers, sa mga tangang nagko-comment. Diba? At eto na rin yung sinasabi ko, pinapaliwanag ko na I really mean it when I say na mag-leave kayo ng comments. I appreciate that. I appreciate that. Kasi ibig sabihin, yung YouTube video na na-upload ko ay ipinapakita ng YouTube sa ibang mga viewers, sa mas maraming viewers. So I appreciate that kahit anong comments ang ilagay ninyo. However, kung super kulit at super bastos na yung comment mo, walang galang sa channel ko,
pumapasok ka sa channel ko, tapos kung ano-ano yung pinagsasasabi mo, magbibida-bida ka, karapatan kong i-block o alisin yung comment mo, gago ka. Naintindihan ba? Open ang comment section sa lahat ng social media platforms ka pwede nyong bisitahin, lalong-lalo na dito sa YouTube na to. Kasi andito yung mga ina-upload kong videos for education, for educational and entertainment purposes, 'di ba? To criticize, to make research, 'di ba? Yan yung ano eh. Kaya hindi ako mai-infringe kahit anong gawin nyo. 'Di ba? Na may fair use 'yan. Diba? At alam ko 'yan. Alam ko yung ginagawa ko. May mga pruweba ako, may proof ako. Kaya malakas ang loob ko na ang gamit ko ay personal YouTube account ko. Hindi tulad ninyo, magko-comment kayo, ang gamit nyo, dami accounts. Ni walang picture, ni walang laman yung ginagamit yung yung account na ginagamit yung pang-asar sa akin. Mga gago talaga manang-mana sa leader nila dyan. Feeling ko mostly ito sa MCGI eh. At sinabi ko na to sa part 1. Ang assessment ko dito is, nung bago mamatay yung Eli Soriano na bukang bibig nila, na ibinibida nila, imbis na ang Diyos ang bukang bibig nila, yung Eli Soriano at Daniel Rason ang itinatanyag ng mga gago. Tapos comment ng comment. Basahin nyo yung mga comment. Tingnan nyo. Kung merong salita ng Diyos o miski yung pangalan ni Hesukristo, wala. Puro ang bukang bibig yung tao. Mga buisit. Di kayo kinikilabutan. Diba? Tapos ang tinatarget ko, lahat ng leaders ng religion. Tapos kayo ang comment ng comment. Kayo ang nang-aasar. Leader ba kayo? Ayo ba yung tinatopic ko? Hindi ko nga kayo kilala. Mga buwisit na to. Ayan, nung bago mamatay yung leader nilang si Eli Soriano noon at umuusbong na ang paghahari nitong si Daniel Rason. Nandun pa ako noon member pa ako noon Pinush nila yung social media. 'Di ba? Pinush nila yung social media. So lahat ng mga bulag na member nanahawa din ako noon kaya lumayas ako diyan So lahat ng bulag na member kinulit ng manggagawa nila dun sa lahat ng lokal. Kinulit yan. O gumawa kayo ng mga accounts nyo sa YouTube. Kahit na meron na kayong account talagang pansarili, gumawa pa kayo ng mas marami. Diba? Dahil yun ang gagamitin nila pang padami ng subscribers, pampadami ng likes, pampadami ng watch hours, ng mga videos ng ang dating daan nila o yung programa ng kuya nila kung saan man. Diba? Kaya pansinin ninyo, ito matalinong pag-oobserba to, kaya pansinin ninyo lahat ng nagko-comment sa mga videos ko at kampe sa MCGI, mostly blanco ang account. Bakit? Napilitan silang gumawa ng mga YouTube accounts nila before. Diba? For the reason na nasabi ko a while ago. At isipin nyo, pati matatandang di naman teki. Tatawa lang ako. Kawawa na may matatanda na hindi man lang marunong gumamit ng cellphone, hindi marunong gumamit ng laptop, ng social media, napagawa nila ng YouTube account. Diba? Ayan, tas ginagamit ng mga gago pang asar lang. Di ba bawal sa inyo? Sinasabi ng Kuya Daniel yung bidang-bida kayo. Bawal kayo makipagdebate. Tapos ngayon ginagamit yan pang aasar sa kapwa para kayo mga tanga. Diba, ang tinatarget ng video ay mga false preachers, mga fake preachers, mga leader na mali, mga leader na peke sa religion. Tapos ikaw ang magko-comment, miyembro. Ni wala kang picture sa account na ginagamit mo. Ano to? Tapos makikipag-away ka sa akin? Gusto mo makipag-away ako sa multo? Nagtataka ako, lahat ng preachers ang tinitira ko, tapos ang nag-react lang, ang nakanti lang itong MCGI, di ba? Kung di ba naman kayo mga panatiko, tao yung bukang bibig nila. Ako namamangha talaga ako sa katangahan at sinasabi ng mga member dyan na napakabulag na. Napakabulag, bukang bibig. Naku, ito, simulan na nating basahin yung comments.
Yun pala ang inilive natin. Answering comments. O, simulan natin dito kay @user. O, isa pa to. Pati username, di pa panilitan. Tignan natin yung account. Sana nakikita ha. Yung part 1, hindi ko nagawa to eh. Hindi ko na-capture yung screen eh. Ito si Bernardino Cartalia na walang kalaman-laman ng account. You know, this channel doesn't have any content. Diba? Walang laman, no? Yan yung sinasabi ko eh, di ba? Uulitin ko pa ba? Na napilitan yung mga yan. Malay ko ba kung matanda to? Malay ko ba kung matanda to na hindi naman techie pero napilit na lang gumawa ng YouTube account para lang, di ba, pamparami ng subscribers ng grupo ng MCGI. Oh, more about this channel ni Bernardino Cartalia. Ginawa yung account niya noong July 24, 2023. Bagong-bagong convert. O, anong sabi ni Manong? Sabi ni Manong, o ni Manang, kasi hindi ko alam kung anong kasarian niya. Dami account eh, oh. Ang picture niya, tingnan natin yung picture na gamit niya. May picture nga siya, in fairness. Ang picture niya ay isang, to, eskwelahan ba to? Isang park ba to? Ano to? Bakuran nino to. Puno, lupa, damo. Si Bernardino Cartalia ay isa palang puno at damo. Oh, ang sabi niya, 8 minutes ago, ang sabi niya, do not judge so that you won't be judged. What God the Father considers as pure and genuine religion is this: to take care of orphans and widows in their suffering and to keep oneself from being corrupted by the word. James 1:27. Nagbato ka pa ng verse. Hindi mo naman alam yung sinasabi mo. Hindi naman niya alam sinasabi niya. Alam mo ba itong video na Fake Preachers Exposed na tinitira ko ay lahat ng leaders ng religion. Lahat ng religion nila, merong mga orphanages. Merong mga, di ba? May mga bahay ampunan sa mga bata at sa mga bao, sa widows. Sige, halongkatin mo. Ikaw mismo mag-research. Ikaw na puno at damo. Yan yung picture mo eh. Babato-bato ka ng verse. Tingnan mo, lahat ng religions na yan, yung mga tinitira natin, ang leader ay tao, lahat yan may mga connection sa orphanages, di ba? Sa mga bahay ampunan ng matatanda, sa mga babaeng bao, lalaking bao. Di ba? Meron yung mga yan, kahit anong sabihin ninyo. At yung pangalawang pangalawang part ng verse, and to keep oneself from being corrupted by the world. O di ba? Paano ka hindi mako-corrupt ng world? Ang leader mo ay tao. Di ba? Yung binibidan yung leader, tao. Yun nga yung tinitira ko eh. Di ba? Tapos mag-comment kayo ng verse na hindi nyo naman alam yung pinagsasabi nyo. Nag-reply na pala ako, all caps. Uulitin ko ulit dito ha. Napakagaspang ko magsalita. Inaamin ko yan, napakagaspang ko magsalita. But it doesn't mean hindi ko alam ang pinagsasabi ko sa lahat ng mga videos na in-upload ko. May mga pruweba ako, kaya malakas loob ko. Diba? Malakas loob ko. At Bible ang binabasa ko at yun ang advocacy ko. Ang pagpupush sa mga tao na magbasa ng Biblia. Anong masama dun? Diba? Kung pinanood nyo lang yung video, sana naintindihan ninyo. Hindi. Nakita nyo lang yung thumbnail, nakita nyo lang yung title, di ba? Meron kayong YouTube account na ginawa ninyo na napilitan kayo kahit di kayo techie na matanda. Halabira na kayo, bira-bira na kayo ng comment, di ba? Yan ang mga kalakaran ninyo. Katangahan yun. Natatangahan ako sa inyo. Di ba? Kaya magaspang ako magsalita, napagaspang ko magsalita. Inaamin ko yun. Pero alam ko ang sinasabi ko, 'di ba? At lalo na pag troll ka sa internet at may comment ka sa channel ko mismo, pinapasok mo yung channel ko, 'di ba? Space ko 'to eh. Tapos ang ibibira mo sa akin, ang ibabanat mo sa akin ay pambabastos, pang-aasar sa akin. Alam nga namang pabayaan kita. Humanda ka sa akin. Humanda ka sa akin. Ang laban ng Kristiyano, hindi sa laman at sa dugo pero yun ang ginagawa mo. Diba? Tas ikaw ang banal. Ikaw ang mabait. Diba?
'Di ba? Ipupunto ko sa'yo, ipapakita ko sa'yo yung katangahan mo kaya humanda ka. 'Di ba? Sa comment section. Lelevel lang kita. At kung hindi ka pa tumigil at hindi ka pa nagising sa katangahan mo, karapatan kong i-delete o i-block yung kabastusan mo. Dahil channel ko to. Pinaghihirapan ko tong channel na to na makapag-produce or, 'di ba, at least may presentation value, magpasaya sa mga tao, 'di ba? Makapag-engganyo sa mga tao na magbasa ng Bible, 'di ba? 'Di ba? Yan ang goal ng channel na ito eh. Pinagpapaguran ko 'yun. Tapos ikaw papasok ka na dummy account, fake account ang gamit mo. Tapos mag-iiwan ka ng tae mo sa channel ko. 'Di ba? OC pa naman ako, napaka-mitikuloso ko pa ng miski dito sa bahay namin, mga gamit ko, gusto ko palagi maayos, malinis. Tapos sa channel ko na pinaghihirapan ko na gawing maayos para presentable sa lahat, may isang magko-comment na bida-bidang basher, tapos mag-iiwan ka ng tae mo. Alam nga naman pabayaan ko yan dyan. Di ba? Mag-isip kayo. O isa pa to. Next tayo, next. Itong babaeng to. May picture nga. Sino to? Si Maria Concepcion Centeno. May picture nga. Yun din, blanco din yung account. So hindi ko alam, ikaw ba tong lola dito sa picture na to? Ikaw tong anak? Mukhang member ng MCGI eh. Oh, mga bagong ligo eh. Mga straight yung buhok. ikaw tong tatay na to. Kasi kahit ito yung pangalan mo, mamaya ginawa lang ng anak mo para ikaw ang gumamit, tatay. Ayan oh. Diba? Mga nakangiting tagumpay pa kayo dyan. Eh, ang binibida nyo tao. Tingnan natin sinabi niya. Ang sabi ni Brad Eli, hindi siya sugo. Isa isip mo, Brad, ito. Ako'y alipin. Walang kabuluhan yan. Ang sabi ni Brad Eli. Gago pala tong sino man nag-type eh. Ikaw man yung nanay dyan sa picture, yung tatay sa picture, o yung anak. Pare-parehas kayong mga abnormal. Anong walang sinabi si Brad Eli, hindi siya sugo? Mag-search ka lang sa YouTube o sa Google o kahit saan ka man. Kung anong gamit mong browser. Pero kung matanda ka na napilit nilang gumawa ng YouTube account, hindi ka techie, magtanong ka. Magpapilit ka ulit na i-search to. 'Di ba? I-search nyo Brother Eli Sugo. 'Di ba? Yun lang yung mga keywords. Tapos lalabas na yung mga YouTube shorts, yung mga videos na na-compile na inamin niyang sugo siya. Alam mo, na merong magaganap na pag na-push to, alam ko marami ng issue about that eh, pero inamin sa bibig mismo. Merong context ang sinasabi ni Brad Eli nung pinapanood ko yung mga videos na na-upload about that topic, na inamin niya na sugo siya, na mangangaral siya ng Diyos. Meron siyang context na gustong ibida para safe siya. Para yung pagiging preacher or leader niya o mangangaral niya o yung sugong sinasabi niya, hindi mawala sa kanya. Yung posisyon na yon, yung function na yon, para hindi mawala sa kanya, meron siyang sagot na safe. Diba? Pero kahit saan nyo palusot-lusutin yan, inamin niya na sugo siya. At kung ano man ang context ng matandang yan, nung sinabi niya yon, mapapatunayan pa rin natin biblically na peking sugo yan. Diba? Kahit ano kang klaseng sugo, in the first place, bakit ka magkakaroon ng isang samahan? 'Di ba? Kung inutusan ka lang magturo dahil sugo ka nga kamo, inutusan ka lang magturo, bakit ka nagtayo ng samahan mo at bakit ikaw ang leader? Hindi mauunawaan 'to ng mga bulag na na mga nagko-comment. Hindi mauunawaan ng mga bulag na nagko-comment na 'to ng mga members. Pero alam ko yung ibang mga nakikinig na mga polite yung mga sa Diyos talaga, yung mga naghahanap talaga ng katwiran at katotohanan, yung nagbabasa ng Biblia, yung kasama natin sa pag-a-advocate, magbasa ng Biblia at si Jesucristo lang ang pakinggan, magigets nila agad tong sinasabi ko. 'Di ba? Pero kung ang kababawan ninyo, tulad nitong ewan kong taong to, kasi yan ang problema sa dami accounts eh. Di ba, tatlo yung, may picture nga eh, tatlo sila sa picture, tatlo kayong gumagamit, Maria Concepcion Centeno. Diba? Ayan, hinihingi mo sa akin ang proof. Hindi daw sinabi ng Brad Eli mo na sugo siya. Ang dami-daming, diba, proof sa internet eh.
kinoment ko na sa kanya eh. Alam ko spammer to eh. Comment ng comment ng hayop na to eh. Natatawag ko tuloy hayop dahil yung, di ba, ang katangahan eh. Oh, tingnan mo. Ayun na yung sagot ko. Ang sagot ko sa kanya, sira ulo mong babae. Di ka ba naman sira ulo eh. Sinabi ng merong proof eh, tapos uulitin mo yung comment mo. So, magsaspam ka 12 minutes ago. Ito pa yung pangalawa niyang comment. At may pangatlo pa. Tingnan mo? Spammer si puta. Ang sabi niya, natuto ka lang kay Brad Eli. Ang kapal na mukha. Alam mo, bukang bibig niyan, mga nagko-comment niyan. Bashers from MCGI, yung tao na yan. Sabi ko sa comment ko, excuse me po. Diba? Diyos ang ibinibida ko. Hindi tulad mo na ang bukang bibig ay puro tao. Yang Eli Soriano mo, yang Daniel Rason mo. And this goes out sa lahat din ng mga members na sa ibang religions na ang bukang bibig ninyo ay yung mga leader ninyong tao. Diba? Mukha kayong mga tanga. Yun ang tingin ko sa inyo. At yun ang tingin ng Biblia sa inyo. Diba? Bulag. Bulag kayo. Imbis na ibida ang Diyos, imbis na ibida ang anak ng Diyos, ang salita ng Diyos, tingnan mo, ang bukang bibig nila yung tao. Hindi ba naman mga hayop tong mga to? Mga gago. Natuto lang daw ako kay Brad Eli. Ang kapal ng mukha mo kung sino ka mang nag-comment ka. Diba? Biblia ang ang paborito ko eh. Mga salita ng Diyos ang nandun. Si Jesus Christ ang nasa utak at puso ko pag nagbabasa ako ng Bible palagi. Yung mga kwento na tuwang-tuwa ako, yung salita to ng Diyos, anak to ng Diyos, Diyos ito. Diba? Mga ngaral na sugo na legitimate, yung nababasa ko sa Bible. Doon ako natuto. Yun yung nagtuturo sa akin kasi yun ang sabi ng Diyos. Si Yeso Cristo lang yung pakinggan. Yun ang sabi ng Diyos. Diba? Ito ang sinisinta kong anak. Siya ang inyong pakinggan. O diba? Eh kung makikinig ako sa tunay na mangangaral at sugo ng Diyos na si Jesus Christ, pag binabasa ko yung salita niya sa Bible, yun ang nagtuturo sa akin. Kaya yun ang advocacy natin. Magbasa rin kayo ng Bible para yun ang magtuturo sa inyo, si Jesus Christ. Yun na yung pinaka-safe. Yun na yung pinaka-safe na paraan para hindi tayo mailigaw nino man. Di ba nandun yun sa isang verse sa Bible, sabi ni Jesus mismo, mga magsiingat kayo, marami ang magsisipa rito sa aking pangalan. Di ba? Sasabihin, ako ang Kristo. So ipapangaral talaga siya. Yan, tulad ng ginagawa ng mga leader nyo. Di ba? Ipapangaral na siya ang Kristo, pero ililigaw ang marami. So ayan, ligaw yung isang pamilyang ligaw. Maria Concepcion Centeno. Comment ka, bidang-bida sa'yo, tao, mukha kang gago. Tas ako ang mali. Diba? Tas ako ang sasabihan mong bobo o mali. Yung teacher ko, si Jesus Christ, kasi yun ang sabi, yun ang pakinggan, sinusunod ko ang Diyos. So nagbabasa ako ng Bible at pinupush ko sa ibang tao magbasa ng Bible. Mali ba yun? Mabuting gawain yun, yung pagpupush sa ibang tao. Magbasa po kayo ng Biblia. Nandyan ang pinaka-safe na paraan para hindi tayo mailigaw ng sinaman. Mali ba yun? Masamang gawa ba yun? Di ba mabuting gawa yun? Tapos kayo ngayon magko-comment sa akin na mali ako, na salbahe ako, na o sino ngayon ng galit sa mabuting gawa? Di kayo. Diba? Natatawa na lang ako eh. Natatawa na lang talaga ako. Pero sabi nga ng Diyos, mga bulag yung mga yan. So hanggang bulag sila, ayaw nila sa kaliwanagan ni Jesus Christ na hindi ko alam, ang tinatarget natin ay yung mga leader na mga peke, tapos sila yung react. Isa lang yan, bulag na, tapos yung demonyo pa yung nakasakbit sa kanila. Tinuturuan sila na magalit, tinuturuan silang manggigil, tinuturuan silang gumawa ng dummy accounts at yun ang gamitin pang asar sa akin. Diba? Feeling nyo naman maapektuhan ako. Sino ba kayo? Diba? At ito nasabi ko na nung nakaraan dito sa live na commenting or answering comments live na alam nyo,
mga bashers, kausapin ko kayo saglit. Kung pinapanood niyo man 'to or bahala na kung hindi niyo panoorin, edi, bahala kayo. Pero ito, kakausapin ko yung mga bashers. Hindi lang sa channel ko, ito in general naman 'to. Alam niyo sa YouTube, may tinatawag na YouTube algorithm. Kung hindi niyo alam 'yun, kasi hindi nga kayo techie, 'di ba? Napilitan lang kayo gumawa ng account. Pinilit kayo ng leader ninyo sa MCGI na gumawa ng mga accounts. Ayan, puro dummy accounts. So may tinatawag na YouTube algorithm. So any interaction na gawin nyo sa isang video, sa isang channel, for example, itinik mo yung like button o kaya kahit nag-dislike ka or nag-iwan ka ng comment kahit pang-babash or katangahan tulad mo, Maria Concepcion Centeno. At kahit mag-spam ka pa ng pang-aasar o pang-lilibak o pang-kukutya sa personal kong pagkatao, imbes na mag-focus ka sa aral ng Diyos at ibida mo ang Diyos. Alam mo, ang ginagawa ng YouTube, kino-consider niya yan na, uy, itong video na to, marami ang nakakapanood, marami ang nag-iiwan ng kanilang mga interactions, maraming bumibisita. Negative or positive yan. Ang gagawin ng YouTube ngayon, yung algorithm ng YouTube, ipupush niya yung video sa ibang mga YouTube channels, sa mga homepage ng mga YouTube channel ninyo. Kahit blanco pa yan tulad mo, Maria Concepcion Centeno. kahit ganyang uri ng YouTube channel meron ka, pag nasa homepage ka ng YouTube channel mo, yung mga videos ko ang makikita mo. Ipupush yan ng YouTube algorithm. 'Di ba? At kung patuloy kang mang-asar, feeling mo maapektuhan ako? Hindi. Kahit patuloy mo akong asarin, 'di ba, ng personal, hindi ako maapektuhan. Matutulungan nyo pa yung video na binabas nyo na mas maipush pa ng YouTube na mailagay pa sa itaas na listahan ng mga papanoorin ng lahat ng tao na may YouTube. 'Di ba? Hindi lang sa Pilipinas. 'Di ba kahit sa ibang bansa maipapakita tong Tagalog na video na 'to. 'Di ba? Ang tina-target ko nga ngayon, lagyan ko ng subtitle in English kahit mali-mali yung grammar ko eh. Pero I'll try my best. Di ba? Maria Concepcion Centeno 6044 ang account niya sa YouTube. Bidang-bida ka na, kota ka na te. Sir, kung ano ka man, ma'am sir. Natuto ako kay Brad Eli, ang kapal ng mukha mo. Yun ang masasabi ko sa'yo. 'Di ba? Diyos ang ibida mo. Kung may natutunan ka mang mabuti, sa Diyos galing lahat 'yun. 'Di ba? Bobo kang nag-comment ka, Maria Concepcion Centeno, nag-YouTube ka pa. Ito yung isa pa niyang comment mo, tatlo, naubos na yung oras sa kanya pa lang. Sabi ulit nung Maria Concepcion Centeno, tignan niyo ulit yung account niya. Tingnan mo, blanco yan. 'Di ba? Tingnan niyo yung picture. Sige, yung mga mukhang yan. Mga mukhang kawawa. Mga bulag yan. Feeling ko sa MCGI ito eh. Kawawa kayo dyan. Mukha kayo mga tanga. Yun ang sabi ko. Ang comment niya sa akin ay, bakit sinabi ba ni Brad Eli na siya ay sugo? Ba't nang buhay pa si Brad Eli, hindi ka nakipagdebate? Isang hypothetical na naman. Patay na ngayon, ang gagawin ko? 'Di ba? Sige, Maria Concepcion Centeno, buhayin mo. Sige, didebating ko. Apakatanga nitong mag-comment. Kung buhay pa daw yung Brad Eli niya, bakit hindi ko daw, nung buhay pa yung Brad Eli niya, bakit hindi ko daw didebate? Patay na nga ngayon, anong gagawin ko? Bakit ka magko-comment ng ganyan na wala namang magagawa? Sige, buhayin mo. Buhayin mo, ngayon din, didebating ko. Abnormal ka. Apakasira ng ulo ng comment nito. Yun na naman. Bakit daw sinasabi ba daw ni Brad Eli na siya ay sugo? Oo, meron ngang proof. Tanga ka ba? Kanino ko pa sinasabi?
Hindi ka ba marunong mag-computer? Sige, punta ka ng browser. Yung browser, no, i-explain ko pa, ano, text support. Bahala ka sa buhay mo, meron yan, 'di ba? At kung hindi mo mahanap, bulag ka talaga, 'di ba? Impacto ka o impacta ka kung anong lahi o kung anong kasarian ka man na nagko-comment at gumagamit ng account ni Maria Concepcion Centeno, abnormal ka. Oh, next na nag-comment si Miriam o Miriam Momaka Bada. Anong lahi nito? Tignan natin yung account niya. Oh, see? This channel doesn't have any content. Mga blank accounts. Diba? Si Miriam U. Makabada. At ginawa yung channel niya noong February 17, 2024. Oy, bagong-bago din convert to. Balikan natin si Maria Concepcion kailan ginawa yung channel dito. Ginawa yung channel ni Maria Concepcion Centeno noong July 22, 2019. Uy, matanda-tanda. Kung doon ka nabinyagan. Ay, di naman ibig sabihin, doon nabinyagan yan doon sa MCGI 2019 eh. Tama ba? 2019 si Bakla. Oh, sabi ni Miriam, o ni Miriam, kung paano yung pagbabasa ng pangalan niya. Ang sabi niya sa comment niya sa akin ay, dito sa Fake Preachers Exposed video, mas lalo kang bulaan na ginagamit mo ang Bible. Ang Diyos lang ang may karapatan magsugo, hindi ikaw. Sagutin ko agad natangahan agad ako eh. Excuse me po. Natatawa agad ako. Kung pinanood mo yung video, edi sana hindi ka nagmukhang tanga, Miriam, kung ano mang pagbasa sa pangalan mo. Sana hindi ka naging mukhang tanga dyan sa comment mo. Wala daw akong karapatan magsugo. Sinabi ko ba na nagsugo ako? Ang sira, ang laki ng sira ng ulo. Ano to? Ito yung mga klase ng comments na nare-receive ko. Puro tanga. At wala akong masasabi. At wala akong masasabi kundi talagang maloloko to ng mga manlolokong leader na tao. Wala akong magagawa. Tino yung level, oh. Level ng katangahan. Diba? Mas lalo daw akong bulaan na ginagamit ko ang Bible. Ang Diyos lang ang may karapatan magsugo, hindi ikaw. May sinugo ba ako? Sige nga, may sinugo ba ako, Miriam? Hindi ka ba naman tanga? Oh, next ang sabi niya, at alam mo ang mangangaral ng Diyos ay makikilala mo sa turo. May exclamation points eh. Ganun dapat daw magbasa, may damdap. Makikilala mo sa turo. O sino nagturo sa'yo niyan? Yung leader mong tao. Kaya yan ang tinuturo mo sa akin ngayon. Sa turo daw. Sa turo daw malalaman na mangangaral ng Diyos ang tanga mo. Ito, may video na about this eh. Sasabihin ko na lang dito para alam ng mga iba pang makakaparinig. Pero may nagawa na akong video about that. About sa sugo, part 1 or part 2. Diba? Part 2 pala tong, ito pala yun yung part 2. Diba? Ito ang mangangaral ng Diyos ay makikilala kung isinugo yan ng Diyos. Yun. Hindi mo sasabing makikilala ang mangangaral ng Diyos dahil sa turo niya. Hindi yun. Hindi tama yun. Tinuro yan ng leader mong si Eli Soriano kasi hindi niya mapuprove na isinugo siya ng Diyos. Dahil pag pinilit niya yun sa member, tatanong yung member, paano po kayo nasugo ng Diyos? May bumulong po ba sa inyo? Diba? Ano yun? May sumutsut po ba sa inyo? May kumalabit po ba sa inyo at sinabing sugo po kayo ng Diyos? Diba? Hindi niya mapuprove yun. Hindi niya mapuprove yun. Kaya ang sabi niya, ang tinuro niya sa mga bulag na followers niya, hanggang ngayon, sa ilalim ni Daniel Rason yan ang turo nila. Ang mangangaral daw ng Diyos makikilala sa turo. Mali yun. Mali yun. Biblical. Basahin niyo yung Bible niyo. Ako hindi nagtuturo. Baka ipilit na naman nila nagtuturo ako. Sinasabi ko na sa inyo, hindi ako nagtuturo, hindi ako nangangaral, hindi ako mangangaral, hindi ako sugo, hindi ako isinugo, 'di ba? Hindi ako apostol, wala akong kiniklaim. Tao lang ako, katulad nyo, pero hindi ako tanga like you.
Hindi ako tanga. Bawal sa Kristiyano ang tanga. Para pag para hindi ka matag na tanga, magbasa ka ng Bible kasi ang magtuturo sa iyo doon, legit na teacher, si Jesus Christ. Napaka-safe nun kung ikaw magbabasa ng Bible at si Jesus Christ lang ang pakikinggan mo. Okay? Balik tayo dito sa katangahan ni Miriam. Dahil tinuruan siya natanga siya, natanga ka Miriam dahil tinuruan ka ng katangahan ng taong leader mong peke. 'Di ba? Hindi mapapatunayan nung Eli Soriano at ng lahat ng religious leaders na tao, kahit anong religion pa 'yan, 'di ba? Nilalahat ko 'yan. Hindi nila mapapatunayan na sinugo sila ng Diyos. Bakit? Pag claim nila 'yon, anong proof naming mga makikinig sa iyo? Ano 'yon? Napaniginipan mo po ba? Anong kwento ang gusto mong anong kwento ang gusto mong iimbentohin na kapanipaniwala sa mga tao para maloko mo na sinugo ka ng Diyos? Ano yun, mag-iimbento ka, habang naglalakad po ako sa palayan, natisod po ako at bigla kong narinig ang palaka, sinabi, sugo ka ng Diyos. Yun ba yun? Pwede ba yun? Diba? So, hindi magagawa nilang i-prove yun. Kaya, ang palusot nila ngayon, na-imbento nila ha. Kasi sa Bible, ang sabi, ang mangangaral ng Diyos, makikilala mo dahil isinugo siya ng Diyos. At yun ang pinaka-logical dahil galing din sa Bible at salita ng Diyos yun. Ngayon, ang imbentong aral ng lahat ng mga leaders at niyang Eli Soriano ninyo at niyang Daniel Rason ninyo at sino mang leader yan ng church, ang sabi nila, sa turo daw malalaman na mangangaral ang Diyos. Ikaw na member, di ba bulag ka? Kaya ka nga naghahanap ng religion dahil hindi mo alam yung aral dahil ayaw mong magbasa. Tapos ang pakikinggan mo ay sa turo malalaman. Malay mo ba kung turo niyan ay turong palaka? Di ba? At kung alam mo pala, nagigauge mo pala yung turo kung sa Diyos o hindi, bakit dyan ka sumama? Di ba? Ba't diyan ka sumama? Di sana yung turo mismo ni Jesus Christ sa Bible ang pinaniniwalaan ninyo kung nagbabasa kayo. Sa turo pala malalaman mas safe na sa turo. Yung nagtuturo mismo si Jesus Christ, nagsasalita sa Bible yun Yung mga apostol nagsasalita at nag-e-explain sa Bible. Kaya nga ipinasulat yan Pag binasa mo, di ba? Ang sabi ni Jesus, ito, isinusulat ko, ako si Pablo, apostol ni Jesus. Ito ang itinuro ng Diyos. O di ba, ina-explain nila. Mismong kwento ni Jesus nandun, yung nangyari kay Jesus, nung bata pa si Jesus, nandun lahat ng kwento, nandun lahat ng nangyari at nandun lahat ang legitimate na mag-e-explain. Tapos ikaw na tanga, gusto mo may isang tao na katulad mo na mabaho din ang utot. Ha? Gusto mo yun? Tapos mag-e-explain sa inexplain na ng apostol? Ha? Ganun ba yun? So kailangan ng explanation, yung explanation ng mga apostol? Gusto mo ganun? Yun ang tingin mo sa leader mo? Tanga ka? Di niyo ba naiisip yun? Wala bang nakakaisip nun? Sa mga nagko-comments na to. Alam mo, tinatawanan ko na lang to. Akala nyo mapipikon nyo ako. Magaspang lang ako magsalita. Pag nag-comment ako, naka-all caps. pero hindi nyo ako mapipikon kasi hindi naman kayo kilala. Diba? At sinasabi ko, hindi pagbubuhat ng bangko Hindi naman ako tanga nakatulad nyo. Diba? Hindi ako nagyayabang kasi may ebidensya ako. May ebidensya ako at ang ebidensya ko, ayan, yung mga comments nyo. Yan na mismo yung evidence. Diba? Sinabi ko na to sa nakaraan na video sa part 1. Kung kayo mismo ang magbabasa ng mga comments ninyo out loud at nakaharap kayo sa salamin, pagkatapos yung basahin, tingnan nyo yung sarili nyo ang sasabihin, ay, ang tanga. Sarili nyo mismo magsasabing tanga kayo. Yun ang masasabi ko. O kaya, di ba, ang mangangaral ng Diyos, makikilala yan kung isinugo yan ng Diyos. Lahat ng mangangaral, isinugo. Kaya yung mga apostol, isinugo, di ba? So, nangaral sila. Sinugo ni Jesus Christ yung mga apostol. So, meron silang authority at function na mangaral. Naka-record yun sa Bible.
'Di ba? Ang Diyos Ama isinugo ang kanyang bugtong na anak at ang bugtong niyang anak ay si Jesucristo. So nangaral din si Jesucristo dahil sinugo siya. Yun ang mga legitimate, 'di ba? Yun lang, sila lang mga 'di ba naman kayo mga tanga. Yun lang ang illegitimate, yun lang ang pakikinggan ninyo. Kaya nga naisulat yung Bible para kayo yung magbabasa. At sabi ni Jesus Christ nga, 'di ba? Maraming magsisipa rito na mga magtuturo about me, ganyan. Pero ililigaw lang kayo, 'di ba? Magsiingat kayo na huwag kayong mailigaw nino man. Nino man, 'di ba? Nino man yan, mga tao, sino man. Kasi siya lang dapat ang maging guro eh. Siya lang naman talaga yung legitimate na sugo at mangangaral, si Jesus Christ. Ngayon, kung ikaw ang magbasa ng Bible sa sarili mo or sa family mo, ganyan, pero ikaw mismo nagbabasa, ang maririnig mo doon ay salita ni Jesus Christ mismo. At walang makapangliligaw sa'yo kasi ikaw lang yung nagbabasa eh. Diba? Isipin nyo na lang, napakaklaro nung sinabi ni Jesus Christ, 'di ba? Magsipag-ingat kayo. Marami ang mga manloloko ngayon. 'Di ba? Mag-ingat kayo na huwag kayong maloko o mailigaw nino man. Nino man, 'di ba? Siya lang kasi dapat pakinggan. So pag binasa mo yung Bible, ikaw nagbabasa ka, ang pinapakinggan mo si Jesus Christ. Sinong makapangliligaw sa iyo ngayon eh? Ikaw ang nakikinig mismo kay Jesus Christ, 'di ba? Napaka-logical nun. Sa tao ng Diyos na nag-iisip talaga at humihingi ng gabay sa Diyos Ama at sa Espiritu Santo at nakikinig at sumusunod lang kay Jesus Christ, yun ang maiisip eh. Walang makapangliligaw sa akin na sino man kung ako ay mag-isang nagkikinig or kung ako ay makikinig lang sa iisang tagapagligtas na si Jesus Christ. Diba? Sinong makapangliligaw sa iyo kung si Jesus Christ pinapakinggan mo? Wala. Diba? Tapos gusto mo may pakikinggan kang tao, o di maliligaw ka niya ng nino man. Diba? Yan na nga yung mga nanliligaw eh. Yan na yung nanliligaw, yung mga taong leader na yan. Ililigaw ka niyan. Diba? Imbes na bukang bibig mo ang Diyos, tinan mo ngayon ang bukang bibig mo, Miriam. Diba? O tingnan mo, ligaw ka na. Tingnan mo yung kino-comment mong aral. Makikilala daw sa turo. Yung mga aral, ligaw yan. O di ligaw ka na. O, ligaw ka na. Naubos na yung oras sa'yo. Ang dami pang nag-comment. O yun na, o, isang ano yan, isang pwede niyong pulutin na aral. Nasa Bible yan, basahin nyo. Hindi galing sa akin yan. Baka ipilit na naman ng mga tanga. Alam nyo, ang tatanga ng mga bashers, pinipilit ako daw eh, wag daw akong mangaral, wag daw magturo. Eh sinabi ko na nga mismo hindi ako nangangaral at sinabi ko na mismo hindi ako nagtuturo, hindi ako sugo. Bakit nyo ipinipilit? Mas marunong pa kayo sa akin. Ako yung nagsasalita. Diba? O gumagawa kayo ng multo, tapos yun ang inaaway nyo, pero ako yung pinipilit nyong isama sa away nyo. Para kayong mga tanga. Diba? Gagawa ka ng issue na hindi ko man lang naisip. Inaaway mo yung issue na yun, tapos isasali mo ko. Hindi ko nga alam yung pinagsasasabi nyo, mga tanga kayo. Itutuloy pa ba nating basahin yung comment ni Miriam? Napapagod na ako. O, diba? Ayun, basta mali, ligaw yung aral niya. Sabi nung comment niya, pagpatuloy natin, kung sa Diyos or nagsalita siya sa kanyang sarili, ano, hindi ka humahatol? Sinisindak pa ako tong gagong to. Oh, tingnan mo ang caption mo at mga larawan dyan. May kunti ka lang kaalaman ng verse. Nagmayabang ka na. Nagmayabang na daw. Sino mas mayabang dito? Channel ko to, tas ikaw pasok-pasok, hindi mo pinanood yung video, magko-comment ka. Ang yabang mo naman. Miriam you mabakabada. Tang twister pa yung pangalan mo, yabang mo na. Diba? Kaya tigil-tigilan mo ako, Miriam. Meron akong ano sa kanya dito, makita pa kita sa comment section. Warning na to sa'yo. Manda ka sa akin. Mapipitik kita. Baka isa ka sa mga ma-block o ma-delete ko. Papapansin kang gago ka. O, next.
Sabi naman ni Mary Gutierrez, 2888, 1 hour ago. Tingnan natin ang account niya. Siyempre, blanco. Ayan, blanco na naman. Mga gago talaga to nasa MCG. Ayaw, pinilit yung mga members gumawa ng mga dummy accounts para lang makapag-like at subscribe sa mga palabas ng kuya nila ngayon. Kahit hindi yung mga techie, walang kalaman-laman yung account, no? Ni description ng account nila. Ni picture nga nila, wala, oh. Tapos yan ang gagamitin nyo. Sana mapanood to ng mga manggagawa kuno ninyo sa lokal nyo para pag nakita yung pangalan nyo, imbestigahan kayo. Di ba? Yung mga imbestigahan, sana masuspend tong mga to. Mga gago kayo, ang lalakas ng loob ninyong mag-comment. Di ba pinagbawalan kayo? Wag daw makipagdebate. O ano, salted comment ba yan? Mga buwisit kayo? Ha? Sige nga. Ipag-aan nyo ba to? Ipagyayabang nyo? Magiging proud ba kayo sa ganitong klaseng comment? O sige, ito si Mary Gutierrez. Kung sino man ang manggagawa sa lokal nito. At hinahamon ko yung si Daniel Rason, di ba? Ikaw turo ka ng turo ng salted comments. So tingnan mo yung mga member mo. Gago ka. Diba? Kung hindi ba naman gago, turo siya daw mangangaral. Bawal lang Diyos yun eh. Hindi ka naman sugo, hindi ka naman mangangaral. Ba't leader ka? Sasabihin mo, sasabihin niya, sinasabi niya, ayaw ko nga kasi maging leader, ayaw pa siya dati. Ba't andyan ka ngayon, di ba? Para kang tanga. Hindi ka ba naman gago ka? Di ba? O, sabi nitong Mary Gutierrez na to, oy, imbestigahan niyo lahat ng mga pangalang lumalabas dito ha. Ulitin ko, si Mary Gutierrez na ginawa ang account niya noong September 7, 2022. Ayan ang kanyang YouTube account. At sabi niya, Diyos lang ang nakakaalam kung sino talaga ang sugo. Lahat kasi ng mga leaders ng mga religions ay may nagsasabi na fake sila. So, sino ang sugo? Lord forgive us. Hala. Member ba to ng MCGI? O baka naman ibang church mo. Pero kung leader mo ay tao, kasama ka dito, mga tanga pa rin yun. Diyos lang daw ang nakakaalam kung sino talaga ang sugo. Oo. At sinabi na niya sa atin, sinabi na ng Diyos Ama, ito ang sinisinta kong anak. Siya ang inyong pakinggan. Di mo ba nabasa yon, Mary Gutierrez, sa Bible? Nagbabasa ka ba ng ano bang binabasa mo? Humihingi ka pa ng forgive us, Lord forgive us. Ito nga yung comment ko sa kanya eh. Basahin natin yung comment ko. Diba? Kahit humingi ka ng tawad sa Diyos, kung ganyan ka kakulit, baka mahataw ka lang sa katangahan mo. Yun ang talagang sagot dun. Diba? Hihingi ka ng patawad sa Diyos, hindi ka nga sumusunod. Hindi ka nga nagbabasa eh. Diba? Sinabi na ng Diyos, ang tagal-tagal ng sinasabi ng Diyos. Diba? Hindi pa buhay ang kanununuan mo, Mary Gutierrez. Sinabi na ng Diyos, meron siyang anak na magliligtas sa atin. Susuguin niya. Sugo yun. Tapos di mo alam. Tapos ko comment ka sa channel ko na hingi-hingi ka pa ng Lord forgive us. Nakakatawa ka lang, te. Madam, ayusin mo yung YouTube account mo muna bago ka mag-comment. Next. Alam mo, last two na lang to. Last two. Sige. Ilang oras na ba tayo? Tatawa lang ako. Okay, sabi ni Jerry Magdagasang 8914. Tignan natin yung account. Sabi ng YouTube account ni Jerry Magdagasang. Oy, may isa siyang video na walang view. Ayoko nga i-view. 1 year ago na in-upload. No views. Ginawa yung account niya noong May 22, 2022. Ano tong EFC? EFC. Di ba store yun nung Soriano? Or kung ano man? Hindi ko alam. Bahala ka dyan, Jerry. Okay, ang sabi ni Jerry, Brad, ang comment ko lang itong sabi mo na lahat ng nangangaral ng salita ng Diyos, lalo na sa mga leader sa isang samahan ay fake. Hindi naman.
Yun lang ang fake, yung nagtuturo ng hindi ayon sa turo ni Kristo. Colosas 2:8. Alam mo, ito, nag-comment na ako sa kanya, nag-reply na ako sa kanya eh. Edited nga eh, kasi minsan narorong spelling ako, di ba? Kasi ang sakit na ng daliri ko kata-type. Kaya minsan ginagawa ko na lang itong nina-live stream ko na lang yung pagsagot sa mga comments nila para mas malinaw. Alam mo, Jerry, 'di ba? Hindi ako nagsabi na lahat ng nangangaral ng salita ng Diyos, lalo na sa mga leader sa isang samahan ay fake. Hindi ako nagsabi no, nabasa ko 'yun sa Bible, kaya magbasa ka din para alam mo. Hindi ako nagsabi nun kasi hindi naman ako nagtuturo o nangangaral. Sinishare ko lang yung nabasa ko at pinupush ko sa inyo na magbasa rin kayo. Mali ba yun? Bakit kayo galit na galit? Wala naman akong sinabing masama. Masama bang sabihan ka na magbasa ka ng Bible at si Jesus ang pakinggan mo? Mali ba yun? Kasi kung mali yun, naririnig mo sa utak mong mali yun, demonyo ka. Gago ka. Apaka-demonyo mo, pinupush ko si Jesus Christ at pagbabasa ng Bible, tapos sasabihan mo kung mali. Impacto na to. Katawa tong mga comments dito. Hindi ako nagsabi no na nabasa ko yun sa Bible, Jerry. Kaya magbasa ka din. Tapos sasabihin mo sa akin, hindi naman. Yun lang mga fake. Yung mga nagtuturo ng di ayon sa turo ni Kristo. Nagbigay ka pa ng verse, Colosas 2:8. Lahat nga ng leaders ng religion, including yung leader mo sa church mo, Jerry, nagtuturo yan ng hindi ayon sa turo ni Kristo. Dahil kung nagtuturo yan ayon sa turo ni Kristo, dapat hindi sila leader at wala silang tinayong church. Diba? Kasi kung nagbabasa ka, bato ka pa ng bato ng verse, tapos di mo naman pala binabasa yung, diba? No wonder magko-comment ka sa video na hindi mo pinapanood, diba? Kasi nga, nagbabato ka ng verse, hindi mo rin pala binabasa yung Bible mo. Hindi na ako magtataka, Jerry. Jerry, magdagasang. Ang hirap sabihin, apelido mo. Pahirap ka sa buhay, Jerry. Diba? In the first place, kung nagtuturo yung mga leader ninyo na ayon sa turo mismo ni Jesus Christ, hindi sila leader, hindi sila magtuturo at hindi sila mangangaral, mag-aangkin ng function ni Jesus Christ. Diba? Dapat walang tinayong church yan. At dapat hindi leader mo tao ngayon sa religion. Diba? Pamamalian mo pa yung nabasa sa Biblia eh. Magbasa ka ng Bible mo, Jerry, para hindi ka mukhang tanga. Yun lang masasabi ko sa'yo. Next. Ito last na. Sabi ni Manolito Cortez 528, tignan natin ang account niya. That was 2 hours ago. Wala ring laman ng account, pero matanda. Tanda ni Manong Manolito Cortez. So, kailan mo ginawa tong account mo? Nung October 18, 2020. O, teki ka, sir? Teki? Ba't walang laman yung account mo? Matanda na, oh. Ang puti-puti ng buhok. Bigotit balbas, maputi din. Ilang taon na kayo, Manong? Diba? Ilang taon na kayo, sir? Diba? Ito yung, basahin mo natin yung comment niya, tapos yung babasahin ko yung reply ko sa kanya. Sabi ni Manolito Cortez 528, 2 hours ago. Sinabi mo noon nasa MCGI ka na. Loko ka. Gago pala tong matandang to eh. Loko daw ako. Di ko naman inaano. Inaano kitang matanda ka, ha? Diba? Sabi niya, sinabi mo noon nasa MCGI ka na. Loko ka. E di humatol ka agad. Buwisit to. Ako pa tuloy ang humatol. E tinawag mo nga akong loko agad. Diba? Nakita ko pa yung mukha mo. Mukha kang tanga talaga, Manong. Kahit matanda ka na. Wala, hindi ka. Feeling ko hindi rin naman to nanood ng video na to. Tapos biglang magko-comment kang buwisit ka. Diba? Basahin nga natin. Sinabi mo noon nasa MCGI ka na. Loko ka. E di humatol ka agad na masama ang MCGI. Tignan mo sa gawa. O isa pa to. Katulad ni Miriam kanina. Tignan mo sa gawa. Wala na nga sa harap mo ang Panginoong Hesukristo. Sino ngayon sa panahon natin ang uutusang mangaral o susuguin? Kinote-quote pa niya. Magbasa ng Biblia. Ikaw? All caps eh.
Tas puro emoji na nagagalit siya, nagugulat, nagagalit. Iisa lang sa panahon natin ang isusugong tagakita. Yun Brad Eli. Kung sa'yo lang, wag na. Ililigaw mo pa ako, tas galit-galit na emoji. Basahin ko muna tong reply ko sa kanya bago ko dagdagan. Ang reply ko kay Manong Manolito Cortez, di ba? Alam nyo ho, Manong Manolito. Tatawa ko, teka. Alam nyo ho, Manong Manolito, malambot puso ko sa mga matatanda eh. Malambot talaga puso ko. Mahal ko kasi lola ko eh. Mahal ko yung lola ko. Base ho sa photo nyo, sa YouTube nyo, puro uban na kayo, pati bigotit balbas, puti na. Yun ang sagot ko. Pero, kung ganyan ka pa rin po katanga mag-isip, wala po akong pakialam sa mga sinasabi mo. Totoo yun. Kahit malambot ang puso ko sa matatanda, sa mga lolo't lola, kung ganito mag-isip, kung ganito katanga sa religion, 'di ba? Wala akong pakialam sa sasabihin mo. Tapos sasabihin mo dito sa comment mo, wala na nga sa harap mo ang Panginoong Hesukristo. Sino ngayon sa panahon natin ang uutosang mangaral o susuguin, magbasa ng Biblia? Ikaw? Bobo ka bang matanda ka? 'Di ba? Tingnan mo yung reply ko sa kanya. Buhay si Hesukristo. 'Di ba? Buhay si Hesukristo, nakaupo sa mga langit sa kanan ng Diyos Ama. Anong wala si Hesukristo pinagsasabi mo diyan, Manong tanda? 'Di ba? Wala daw si Hesukristo ngayon sa panahon natin na uutosang mangaral. Sino daw ang uutosang mangaral? Si Raulo talaga. Hindi ba nangangaral si Hesukristo? Anak yun ng Diyos, napakaliko ng utak nitong matandang to. Nabulag talaga ni Eli Soriano at ni Daniel Rason. Kung members, tinatanyag niya, Brad Eli, bukang bibig niya, tao. Imbis na yung Diyos. 'Di ba? Anong wala daw si Hesukristo? Nangangaral si Hesukristo hanggang ngayon. Kaya nga pinupush natin, magbasa kayo ng Biblia, salita ng Diyos yan. At ang salita ng Diyos mismo, si Hesukristo yun. 'Di ba? Ba't ang tanga ninyo? Bakit ang tatanga ninyo? 'Di ba? Tapos ipapasok mo ko sa usapin. Sino ang uutosang mangaral, susuguin, magbasa ng Biblia? Ikaw? Bakit mo ko sinasali sa usapan? Gago ka. Itong matandang to, kahit matanda ka, pag nakita kita talaga, kala mo maaawa ako sa'yo kung ganyan takbo ng utak mo. Diba? Miski ang Diyos pag sa hatulan, hindi ka pa nagbago hanggang sa hatulan. Tapos lalapit-lapit ka sa Diyos, kahit puti pa, kahit namuti pa lahat ng buhok o balahibo mo sa katawan, Manong Manolito. Kala mo maaawa sa'yo yung Diyos, baka itulak ka pa ng papuntang impyerno, gago ka. Impacto to, wala daw si Hesukristo Si Hesukristo nakatitig sa'yo ngayon. Impacto ka, magbasa ka ng Bible mo. Bukang bibig mo tao, tagakita daw. Sa panahon natin, wala nang isusugong tagakita kundi si Brad Eli yun. Si Raulo ka pala eh. Tao yan eh. Tao yan, binibida mo tao. Wala kang ibang bukang bibig sa comment mo kundi tao. Hindi ka ba naman gago? Diba? At kung ako lang daw, wag na, ililigaw ko daw siya. Bakit? Sinabi ko bang magtuturo ako? Gago ka. Yan ang napapala ng mga taong hindi naman pinanood yung video, tas comment ng comment, tong matandang to. Diba? Diba? Feeling ko may mga arthritis na yung mga daliri mo, nakapag-type ka pa. Marunong ka pang mag-emoji. Nag-emoji na mga galit-galit to, yung may mga usok sa ilong, gago nito. Diba? Manong Manolito Cortez, kahit pumuti pa lahat ng buhok mo, miski yung buhok mo sa ilong, sa galit, at kahit ibida mo pa yung taong leader mo na si Daniel Rason at Eli Soriano, kung sino man ang paniwalaan mong tao, basta tao yan na leader ng church, peki yan. At wag mong minamaliit si Hesukristo. Nasasabihin mo, wala si Hesukristo sa harap mo. Diba? Ang wala sa harap mo, yung namatay mong leader, wala talaga yan. Patay yan eh. Gago ka. Gago ka talaga, Manolito. Kaka-high blood ka.
'Di ba may mga rayuman ay daliri mo kung makapag-type ka sa social media. Pakto kang mama ka. Magbasa kayo ng Biblia para hindi kayo kasing tanga nitong Manolito Cortez na 'to. Oh, panawagan sa manggagawa ni Manolito Cortez. Buti sana kung nakikita ko yung kung saan sila lugar, 'di ba? Mas maganda 'yun, eh. Wala, blanco 'yo. More about his channel, walang description, walang laman yung video. Buwisit, oh. Tas ang lakas mag-comment, ang lakas mang-asar sa comment section. Yung account niya ginawa noong October 18, 2020. 'Di ba? May manong. Para kang gago diyan. Gusto ko pang magbasa ng ibang mga videos pero feeling ko nag 2 hours na 'to. Anong gagawin natin? 'Di ba? Magpapahinga muna ako kasi masyado ng ano, masyado ng nagiging bida-bida lalo yung mga bashers. Kaya sa ibang panahon naman, pag wala tayong magawa, linggong-linggo, ang ganda-ganda ng araw ko, sisirain lang tong mga bashers na 'to. 'Di ba? Magbasa kayo ng Bible, yun po ang advocacy natin. Sa ginagawa nating ito, hindi po ako ang bida at mas lalong hindi kayo, mga bashers. Huwag niyong ipasok ang sarili ninyo. 'Di ba? Ibida sa mga usapang religion ay ang Diyos, si Hesukristo at ang Holy Spirit. Yun lang ang mga bida sa usaping ito. Bakit niyo ipinipilit isaksak ako, yung mga sarili ninyo lalo? Hindi ko nga kayo kilala. 'Di ba? At ang tinitira ko dito sa mga videos nito ay mga fake preachers, mga leader ng samahan sa religion sa panahon ngayon. Lahat 'yan tinitira. Tapos kayo react ng react. Bakit kayo leader ba kayo? Kayo ba yung leader na 'yon? Kayo ba yung leader? Ba't tinatamaan kayo, mga gago kayo? Hindi naman kayo kausap. Kayo ba yung mga leader? Yung mga leader nyo, hindi kayo pinapansin. Hindi nga kayo kilala ng leader nyo, di ba? Tapos mamaliitin nyo si Jesus Christ. Itong Manolito, naalala ko na naman yung Manolito Cortez. Pakto ka, Manolito Cortez, kung hindi ka magbabago, ay kita-kita tayo sa huli. Ay, sana hindi ako kasama mo kung saan ka man mapupunta. Napaka-demonyo mo kung hindi ka magbabago ngayon. Ayun lang po, salamat sa pakikinig. Sana nag-enjoy kayo kasi ako nag-enjoy ako. Mag-leave pa kayo ng maraming comments dito sa video na to. Sugo False Preachers Exposed Part 2. At yung iba pang mga videos na na-upload ko, bisitahin ninyo about religion na. Pero kung gusto nyong tingnan yung iba pong mga videos, sige lang. May naalala ko, inikot niya yung buong YouTube at binisita niya yung mga ibang pang mga videos kahit walang kinalaman sa religion. Yung gaming video ko ay kinomentan ng about religion. Gago, ito spam ng spam, parang away bata. Oh, di-block ka ngayon, di ba? Ayun, basta leave kayo ng comment. Tapos meron akong ka-upload lang na video. Ito ay yung part 2 ng ine-expose natin, debunking Eli Soriano and Willie Santiago's teachings, 'di ba? Eli Soriano exposed 'yon, part 2 na 'yon. Yung part 1 noon, yung Willie Santiago exposed. Sana panoorin niyo din. At naku, feeling ko meron na namang mga bashers ng MCGI. Di ako mapapagod. Sige, kayo ang mahilig mag-comment, di gagawa ko ng videos about sa inyo. Pero ilalahat ko yan, di ba? Ang sinasabi natin, in general to, applicable sa lahat ng leaders ng mga churches. Yan ang mga tinitarget at tinitira natin dahil mga peki yan. Dapat ang bida si Jesus Christ, ang Holy Spirit at ang Diyos Ama sa usapang religion. Yun lang. Yun lang po. Kapag may nakalimutan akong sabihin ngayon, edi sasabihin ko next time, God willing, pag gumawa ulit tayo ng answering comments live. O, yun po. Salamat sa Diyos. Hanggang sa susunod. Bye-bye.